At alam po ng Panginoon ang sakripisyo ninyo. And of course, sa lahat po ng mga PDLs, good morning to everyone. Napakaganda po na tayo muli ay magkita-kita para makinig sa salita ng Panginoon sa umagang ito. At alam ko po na habang tayo'y nakikinig, may ginagawa ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil ang salita ng Diyos ay napaka-powerful. At sa oras na ito, sa umagang ito, gusto ko pong i-share ang word ng Panginoon. Dito po matatagpuan sa Revelation chapter 1, verse 3. Yan. Ito po ang ating pagbulay-bulayan at itry natin sa ating buong puso na tatanggapin at unawain itong salita ng ating Panginoon. Sabi niya dito, "Blessed is the one who reads aloud the word of this prophecy, and blessed are those who hear it and take to heart what is written in it, because the time is near." Yeah? Because the time is near. Bakit sabi niya dito, because the time is near? Ang salita ng Panginoon, ito po ang nakakatulong na tayo'y maghanda dahil malapit na darating ang ating Panginoon. Okay. Kaya ang ating papag-aralan sa umagang ito ay regarding blessed. Yung word na sabi dito na blessed or mapalad. Sino kaya ang tinutukoy ng salita ng Panginoon na mapalad? Sa atin, sa tingin ng tao, kung mayaman ang isang tao, sinasabi natin na mapalad ka dahil mayaman ka. Di ba? Ang mapalad na sinasabi sa tingin ng mundo ay yung mga mayayaman. Maraming pera, malaki ang bahay. Ano pa? Sabi nila, mapalad ka dahil maganda ang asawa mo. Di ba? Mapalad ka dahil gwapo ang asawa mo. Maganda nga, gwapo nga, pero mapalad ka dahil marami kang trabaho. Mapalad ka dahil marami kang pera. Pero tingnan na natin mula sa salita ng Panginoon kung ano ang tinutukoy ng Diyos na mapalad. Kasi hindi po parihas ang tingin ng tao at ang tingin ng Panginoon. Kaya hindi po parihas ang sinasabi ng Panginoon na mapalad at ang sinasabi ng mundo na mapalad. Kaya titignan po natin dito kung sino talaga ang mapalad. Kaya habang tayo'y nakikinig, maa-appreciate po natin ang salita ng Panginoon at nagbibigay din po sa kaliwanagan sa sitwasyon ng bawat isa sa atin habang tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos. Okay. Unang-una na makita natin dito, kahit mag-stick lang tayo dito sa verse na ito, no? Makita natin. Unang-unang mapalad na tinutukoy dito sa salita ng Panginoon is, sabi niya, "Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy." So, una, mapalad ang tao na magbasa sa salita ng Panginoon. The prophecy na sinasabi dito, itong salita ng Diyos. Kaya makikita natin
pagbasa natin sa salita ng Panginoon, tayo pala ay tinatawag ng Panginoon na magbasa. Kaya, mula ngayon, bigyan natin ng atensyon, bigyan natin ng halaga ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Hindi pala yung magbasa ng comics, magbasa ng Facebook, magbasa ng mga pocket walk. Ang dami mababasa sa mundong ito. Pero kung titingnan natin, ang pinakamapalad ay yung magbasa sa salita ng Panginoon. Kaya sana po kung may Bible kayo dyan, huwag ninyong hakayaan na lalabas kayo sa jail na yan na hindi pa ninyo nabasa ang Bible ninyo. Sana bibigyan ninyo ng kahalagahan at ibigay at sabihin ninyo sa isipan ninyo, Lord, sana mabasa ko ang Bible na ito. Mabasa ko ang Bible na ito. Kung nabasa mo, ulitin mo na naman. Ulitin mo na naman. Basahin ang salita ng Panginoon. Dahil ito, kung lalabas kayo dyan, kung palalabasin kayo ng Panginoon, sigurado, kaunti na ang oras ninyo na magbasa sa salita ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, Kristiyano man o hindi, ngayong panahon, wala. Ang mga tao, ginugugol lang ang kanilang panahon sa pagbabasa ng Facebook, panonood sa YouTube. Mas marami yung oras nila sa Facebook at sa YouTube kaysa yung pagbabasa ng salita ng Panginoon. Kaya mapalad kayo dahil nagbabasa kayo dyan, wala nang ibang mag-iisturbo pa sa inyo kagaya ng Facebook, kagaya ng YouTube. You can concentrate, you can focus and reading the Word of God. Kaya, yan po, kung may Biblia kayo dyan, huwag ninyong hayaan na naaalikabukan lang ang yung Bible dyan. Huwag ninyong hayaan na naka-standby lang yung Bible dyan. Kunin ninyo magbasa kayo. Dahil sabi ng Panginoon, napakaganda pong itanim ninyo sa isipan ninyo na sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, ikaw ay matatawag na mapalad sa harapan ng Diyos. Kaya every time na nagbabasa ka, wow! Nandyan yung sabi ng Panginoon, mapalad ka. Kaya mapalad ka sa umagang ito dahil ikaw po ay nakikipag-join at nagbabasa sa salita ng ating Panginoon. Okay. Pangalawa na mapalad. Sabi doon, blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy. Pangalawa, and sabi niya, blessed are those who hear it. See? Pangalawa is, mapalad yung makinig. Okay? Mapalad ang makinig. Salamat, hindi ka bingi. Pero kung bingi ka man, salamat dahil hindi ka bulag. At least, nakakabasa ka. Kung bingi ka, at least nakakabasa ka. Kung bulag ka naman, at hindi ka bingi, at least nakakakinig ka. So, wala pa rin rason sa Panginoon. Maliban lang, kung bingi ka, bulag ka pa, siyempre, hindi ka makabasa, hindi ka makarinig, ay, ang Panginoon siguro sasabihin natin, ang Diyos na ang bahala. Pero, kung nakakarinig ka ngayon, sabi dito sa salita ng Panginoon, blessed. And we are so blessed. Mapalad po tayo dahil nakakakita tayo. Kung iba man ay mga hindi na nakakarinig, dahil alam niyo, ganito yan, normal yan. Kaya huwag ninyong tawanan yung hindi nakakarinig. Normal yan. Lalong-lalo na kung tumatanda na tayo. Ako din, medyo malapit na akong senior, no? Yan.
no, kung tumatanda tayo, dalawa lang yan. Either lumalabo ang pagtingin na mauuna or lumalabo ang pagdinig. No? Or lumalabo ang pagdinig, hindi naman yung pagtingin. Either yan, karamihan yan. But we thank the Lord because I believe na kung medyo nalalabo man ang pagdinig natin, at least makapagbasa tayo. Kung nalalabo man ang mata natin, at least makaparinig tayo. Kaya sabi ng salita ng Panginoon, blessed are those who hear it. That's why, huwag kayong magsasawa na makikinig at makikinig at makikinig sa salita ng Panginoon. Dahil napaka-importante ito. Napakahalaga ito na tayo makinig dahil habang tayo nakikinig, napapalakas tayo. Napapalakas tayo. Yung mga nanghihina na kaluluwa natin, nanghihina na pananampalataya natin, napapalakas tayo. Yung nawawalan tayo ng pag-asa, napapahina tayo, nabibigyan, napapalakas yung hope natin dahil ang salita ng Panginoon, dahil sa salita ng Panginoon na ating napapakinggan. Kaya, wag at wag po kayong magsasawa na makinig. If there is a Bible study, sana nandoon po yung kaganahan ng puso natin. Lord, I want to hear you. Lord, I want to read your word. Gusto kong makinig, Panginoon. Gusto kong magbasa sa iyong salita. Bigyan mo ako ng pangunawa. Sana po ganun. Every schedule ninyo. Nandoon yung desire ninyo na makinig at magbasa sa salita ng ating Panginoon. So, unang-una, para ikaw ay mapalad, kailangan magbasa. Baka sabihin ninyo, hindi naman ako makapagbasa dahil hindi pa ako nag-grade 1, Pastor. Baka sabi ninyo, sabi ko nga kanina, makinig ka. Okay? Kung hindi ka makapagbasa, makinig ka. Dahil ang Panginoon ay tatawagin kang mapalad. Okay, number 1, magbasa. Number 2 is makinig. Number 3, tingnan natin. Pangatlo, tatlo lang ito, mga kaibigan. Sabi niya, blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy. Yan. Pangalawa, blessed are those who hear it. Pangatlo ito, and take to heart what is written in it. Okay. Take to heart, ibig sabihin, puso. Yeah? Take to heart, or hindi lang yon in short, kung talagang you take it in your heart, the word of God, ibig sabihin, obey, gagawin mo. Yeah? Gagawin mo. Kaya, basahin mo, pakinggan mo, gagawin mo. Okay? Gawin mo ang binasa mo, gawin mo ang napakinggan mo. Dahil sabi ni Apostle James, sabi niya, faith without action is dead. Ibig sabihin, kailangan package ito. Basahin mo, pakinggan mo, gagawin mo. Hindi yung basahin mo lang, mag-end ka doon, hindi. Okay? Pakinggan mo, hindi. Hindi lang yun. Kailangan package itong tatlo. Basahin mo, pakinggan mo, gagawin mo. I-apply mo sa buhay mo ang salita ng Panginoon. Dahil, dito sa pag-obey mo, dito ang tinitingnan ng Panginoon na talagang mahal mo siya. Dahil sabi niya sa John chapter 15 verse 14, sabi niya doon na, if you love me, obey my commands. Yan. Kung talagang mahal mo ako, din gagawin mo kung ano ang ipinapagawa ko sa iyo. Ito, you are my friends if you do what I command. Kaya talagang tunay tayong kaibigan. Alam niyo bakit kaibigan ang binigkas dito? Alam mo kung minsan, mas malapit pa ang kaibigan mo kaysa pamilya mo. Di ba? Kung minsan, mas malapit ka pa sa kaibigan mo. Sa kaibigan mo. Di ba? Sa kaibigan mo, ino-open mo lahat. Di ba? Hindi ka nahihiya. Ino-open mo lahat.
Ang hindi mo mai-open sa parents mo kung minsan, mai-open mo sa friend mo. Yeah? Ayan. Kaya sabi niya dito, you are my friends if you obey my commands. If you really love me, obey my commands. Ang ebidensya ng tunay na pagmamahal sa Panginoon ay yung pag-obey sa salita niya na ating nababasa at ating napapakinggan. Kaya napaka-importante. Kaya ito ang mapalad. Kaya kahit sino ka man, kahit saan ka man, kahit anong kalagayan mo, wala ka mang pera, hindi ka man mayaman, hindi ka man gwapa o gwapo, nandyan ka man sa iyong sitwasyon, sabihin ko sa iyo, ito ang salita ng Panginoon. Sabi niya, mapalad ang nagbabasa, mapalad ang mga nakikinig, at mapalad ang mga gumagawa nito sa salita mula sa salita ng Panginoon. Kaya masasabi ko na kung sino ang napakapalad ngayon, ikaw yun. Isa ka doon. Isa ka doon, mga kaibigan. Kaya huwag mong maliitin ang sarili mo. Ano man ang kalagayan mo ngayon, huwag mong maliitin ang sarili mo. Lalong-lalo na ngayon na nakilala mo ang Panginoon. Sa kadami-dami ng mga problema, kadami-dami ng mga tao sa mundong ito, mapalad ka dahil nakilala mo ang Panginoon at ikaw ay isang tinatawag na mapalad sa araw na ito. Kaya, I'm encouraging each and everyone, continue to listen, continue to read the Word of God. Magpatuloy tayo na makinig, magpatuloy tayo na magbasa, magpatuloy tayo na tuparin ang salita ng Panginoon. Alam niyo, kung bakit napaka-importante at napakapalad ang magbasa at makinig at mag-obey sa salita ng Panginoon. Gusto kong basahin natin ang isang bersikulo. Dito sa Hebrew chapter 4, verse 12. Verse 12 and 13. Ito. For the Word of God, tingnan ninyo for the Word of God is alive and active. Tingnan ninyo ito. Ang salita ng Panginoon ay buhay at aktibo. Kaya importante na malaman natin ang salita ng Panginoon. Importante na tayo'y makinig. Importante na tayo'y magbasa. Why? Because ito, ang salita ng Panginoon ay buhay at aktibo. Dalawa ito tingnan ninyo. Alive and active. Okay. Buhay at aktibo. Okay. May maraming buhay, pero hindi naman aktibo. Tama? Okay. Kaya sabi niya, buhay ang salita ng Diyos, aktibo pa. Kung buhay, sabi ko, may buhay na hindi naman aktibo. Ang patay, hindi aktibo. Tama? Yes. Ang patay, hindi aktibo. Kaya ang salita ng Panginoon, sabi niya, buhay, aktibo pa. Ano pa? Tingnan natin. Basahin, ituloy natin na basahin. Sabi, sharper than any double-edged sword. Mas matalas, mas matalim kaysa yung double-edged sword. Yung back-to-back na sword, mas matalim pa ang salita ng Panginoon. Sabi dito, it penetrates even to the dividing soul and spirit. Soul and spirit, yan po ang tunay na inner. Inner man na sinasabi. Okay? Alam niyo ang sword, ang itak, pwede niyang sugatin itong itong flesh natin, itong katawan natin. Pero hindi niya masusugatan yung soul and spirit natin. Pero ang salita ng
Panginoon, sabi niya, it penetrates even to the dividing soul and spirit. Yeah? Joints and marrow. Alam niyo yung joints? Tapos yung marrow na sinasabi, yung nandoon sa kailaliman ng bones. Yeah. Tapos, itinuloy dito, sabi niya, it judges the thoughts. Yan, yung isipan natin, attitude of the heart, at yung attitude ng puso natin. Ibig sabihin, ang salita ng Panginoon, napaka-active yan. Napaka-sharp yan. Kaya habang nakikinig ka, natatamaan ka. Di ba? Natatamaan ka. Kung minsan pa, parang may nagsabi sa ugali mo. Bakit? Ang pastor, kahit hindi ka kilala, bakit alam niya yung nilalaman ng puso mo? Bakit alam niya yung nilalaman ng isipan mo? Because the Word of God is alive and active. Ibig sabihin, habang tayo'y nakikinig, habang tayo'y nagbabasa, kumikilos yan sa buhay natin. Kaya habang nakikinig tayo, sinasabi ng salita ng Panginoon, o anak ko, kailangan magbago ka. O anak ko, alam mo ko yung iniisip mo. Alam ng Panginoon yan. Kaya habang tayo'y nakikinig at nagbabasa, nababago ang buhay natin. Linilinisan tayo ng Panginoon. Dahil alive, buhay at aktibo ang salita ng Panginoon na kumikilos sa heart natin, sa espiritu natin, sa kaluluwa natin. Kaya habang nakikinig, hindi mo namamalayan. Ayan, nagbabago ka. Binabago ka ng Panginoon. Kaya importante ito. You can testify that. Alam ko, kahit ikaw nararamdaman mo yan, kahit ikaw alam mo yan, bakit kung sino ka noon, marami kang pinagbago ngayon. Sino sa inyo ang binago ng Panginoon? May I see your hands? Ayan, may I see your hands, yung binago ng Panginoon, yung binabago ng Panginoon, at patuloy na babaguhin pa ang Panginoon. You see? Kaya, importante ang makinig sa salita ng Diyos. Importante ang magbasa sa salita ng Panginoon. Dahil habang nakikinig tayo, sabi ng salita ng Diyos, from glory to glory to glory, God is changing us. And habang tayo'y nagpapatuloy, binabago tayo ng Panginoon. Kaya may awit na sabi, may awit na sinasabi na, binabago ako araw-araw, binabago ako araw-araw. Yan. Kaya araw-araw yan, binabago tayo ng Panginoon. And tandaan ninyo ito. Last verse, yung verse 13. I want us to see again. Yung last verse 13. Tingnan ninyo, sabi niya, nothing in all creation hidden from God's sight. Kaya makita natin dito, wala pong naililihim sa harapan ng ating Panginoon. Sabi niya, everything is uncovered, laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. You see? Lahat, walang nakatago sa harapan ng Panginoon. Sabi niya, lahat uncovered, laid bare. Sabi niya dito, lahat alam ng Panginoon, lahat nakikita ng Panginoon, lahat walang covered sa Panginoon. At pagdating ng panahon, ay haharap tayo sa ating Panginoon at humusgahan niya ang bawat isa sa atin. Kaya makita natin dito, alam lahat ng Diyos. Walang nakalihim sa Kanya. Kaya kahit sa oras na
mo, kapatid ko. Ibig sabihin, mga kapatid, kung alam ng Panginoon ang lahat ng ginagawa natin na para sa Kanya, alam ng Panginoon ang sakripisyo natin na ginagawa natin para sa Kanya, I tell you, my brothers, my sisters, hindi po liar ang Panginoon para talikuran niya ang Kanyang sarili, ang Kanyang salita. Kung alam niya, nakikita niya ang sakripisyo mo, sasabihin ko sa iyo, kung kaaya-aya ang Panginoon sa iyo, sa harapan mo, kung kaaya-aya ka sa harapan ng Panginoon, ang Panginoon gagawa ng himala para gantihan ka sa magandang ginagawa mo para sa Kanya. Kung ikaw man ay makasalanan noon, alam ng Panginoon kung ano ang tunay na pagsisisi mo. Alam ng Panginoon kung ano ang nilalaman ng puso mo at patatawarin ka ng Panginoon at hindi ka lang patawarin ng Panginoon dahil sa iyong paglilingkod, pagdating ng panahon, gagamitin ka ng Panginoon. Kaya walang malulugi. Huwag mong sasabihin na wala kang mapapala sa ginagawa mong ito. I promise you, I guarantee you, because the Word of God, sa sinasabi ng Panginoon, mapalad ang maglingkod na may katotohanan. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, ito po ang encouragement ko sa bawat isa. Patuloy po tayo. Patuloy po tayo na maglingkod sa Panginoon. Kahit nandyan kayo, sige, gawin ninyo kung ano ang pwede ninyong magawa para sa Panginoon. Ipakita ninyo sa Panginoon na talagang kayo'y binago niya. At hindi lang kayo binago ng Panginoon, I tell you, God is preparing you. Hinahanda kayo ng Panginoon para magamit pa kayo sa mas mataas pang level sa paglilingkod sa Kanya. Kaya be strong lang, kapatid. Huwag kayong manghihina. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kakapit lang kayo sa Panginoon. Dahil ang Panginoon, hindi po ito natutulog. Alam niya kung ano po ang sitwasyon mo. Kung ang Diyos ang nagbigay ng buhay at hininga, siya ang nag-create ng mundong ito, I tell you, ang problema mo pa kaya ang hindi niya kaya. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, huwag kayong mawalan ng pag-asa, kapit lang sa Panginoon, dahil alam natin na ang Diyos, hindi po ito tao para magsinungaling. Ang Diyos, kung sinabi niya, gagawin at gagawin niya ito. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, may the Lord bless you, be strong, and continue to cling to the Lord, because God is not a man that He should lie. If God said, He meant it. Gagawin niya, gagawin niya. Kaya palagi kong sinasabi, walang malulugi sa tunay na paglilingkod sa Panginoon. God bless you. Father God in heaven, bless all these people, O Lord God. You know their situation. Father, I pray, bless them, even their family. Kahit yung sitwasyon nila, Panginoon, patatagin mo sila dahil alam po namin, walang malulugi sa tunay na maglilingkod sa iyo. Pagpalain mo sila, Panginoon, at ihanda mo sila sa mas mataas pang level na paglilingkod sa iyo. Thank you so much, O God. Bless them, even their family, O Lord God. In Jesus' name, amen. Thank you. God bless everyone. Balik ko po sa inyo sinabi.